Sa isang tahimik na nayon, isang trahedya ang naganap. At isang lalaking survivor ang naglakbay para maghiganti. Sino ang tunay na may sala? Hanggang saan ang kanyang kayang gawin? Tuklasin natin sa pelikulang Triple Threat. Ang pelikula ay nagsisimula sa pagdating ni Xian, isang mayamang Tsino, sa masiglang lungsod ng Mahajaya. Gayunpaman, nagbibigay siya ng pondo mula sa kanyang yaman upang labanan ang tumataas na krimen sa lungsod. Kamakailan, maraming krimen ang naganap na tuma-target sa mga lokal sa komunidad ng mga Tsino sa Mahajaya. Kaya naman, nakipagtulungan ang embahada ng Tsina sa lokal na pamahalaan upang protektahan ang mga residente. Pagdating ni Xian sa Mahajaya, sinalubong siya ng isang security team mula sa embahada ng Tsina upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Samantala, sa isang masukal na gubat, naghahanda para sa isang misyon ang dalawang dating sundalo, na si Payo, dating miyembro ng Thai Special Forces, at si Long Fei, dating opisyal ng Chinese Special Forces. Sila ay bahagi ng isang grupo ng mga mercenary soldiers na pinamumunuan ni De Vera. Sinabi ni De Vera na sila ay may misyon upang iligtas ang mga bihag ng mga teroristang grupo. Ngunit hindi alam ni Payo at Long Fei na may lihim na plano si De Vera na palayain ang kanyang boss na si Collins, isang kilalang terorista na nakakulong sa isang kampo ng MI6 sa kalapit na nayon. Hindi nagtagal, sinimulan ni De Vera at ng kanyang grupo ang isang marahas na pag-atake sa nayon na binabantayan ng mga Indonesian soldiers. Ilang sandali pa, nagising si Joka, isang residente ng nayon, at natuklasan niyang napatay na ang kanyang asawa dahil sa kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaharap ni Joka si Payo at naglaban sila ng matindi. Ngunit kasabay nito, nagpakawala si Mok, isa sa mga tauhan ni De Vera, ng isang granada sa paanan ni Joka na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos, mabilis na pumunta sina De Vera at ang kanyang grupo sa kampo ng MI6, itinumba ang mga gwardya, at pinalaya si Collins. Puno ng galit, naghiganti si Collins sa agent na hamuli sa kanya at itinomba niya ito ng walang awa. Pagkatapos, nagtanim ng bomba sina Collins at ang kanyang mga tauhan at pinasabog ang kampo, upang burahin ang ebidensya ng kanilang misyon. Ngunit, di nila alam na nakaligtas si Joka sa pag-atake. Pagkatapos nito, nagsimulang maghukay si Joka ng mga libingan para sa kanyang asawa at mga kababayan, binibigyan sila ng maayos na pamamaalam. Pagkatapos, nangako si Joka na maghihiganti sa mga responsable sa pagkamatay nila. Samantala, sa Mahajaya, nakatanggap ng balita si Sufing na matagumpay na napalaya si Collins. Sa tuwa, nagpasya si Sufing na upahan si Collins at ang kanyang grupo upang tulungan siya sa kanyang mga plano. Ilang araw pa ang lumipas, nalaman ni Joka na sina Payo at Long Fei ay kasali sa isang underground fight sa lungsod ng Mahajaya. Galit at sabik sa paghihiganti, nagmadaling pumunta si Joka sa laban at pinanood si Payo na lumaban. Kahit puno ng galit ang kanyang puso, sinubukan ni Joka na matuto mula sa kahangahangang estilo ng Muay Thai ni Payo. Nang talunin ni Payo ang kanyang kalaban at ideklarang panalo, sinuhulan ni Joka ang isang miyembro ng komite para makasali siya sa laban. Hindi nagtagal, nagharap sina Joka at Long Fei sa ring. Kargado ng galit, nagsimulang umatake ng matindi si Joka, ngunit madaling nasalag ni Long Fei ang kanyang mga suntok gamit ang kanyang kasanayan sa Tai Chi. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Joka na patamaan ng matitinding suntok si Long Fei, gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, sa huli ay natalo ni Long Fei si Joka, na nakilala niya na taga-nayon, na nakalaban nila ilang araw lang ang nakalipas. Kaya naman, hiniling ni Payo kay Long Fei na dalhin si Joka sa kanilang tahanan. Dito, ginamot nila si Joka sa kanyang mga sugat at binigyan ng pagkain habang ipinaliliwanag ang katotohanan sa nangyari. Gusto nilang siguraduhin na nauunawaan ni Joka ang lahat at hindi makapaghiganti sa maling tao. Dito, ibinunyag ni Payo at Long Fei na sila ay mga mersenaryo na nagtatrabaho kay De Vera, at pinaniwalang sila ay nasa isang lehitimong misyon upang iligtas ang mga sibilyan mula sa mga terorista. Ngunit,
Ang tunay na plano pala ni De Vera ay palayain si Collins, ang pinuno ng mga terorista. Sinabi rin nila na pagkatapos palayain si Collins, sila ay tinraidor at ikinulong. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Payo at Long Fei at palayain ang iba pang mga bilanggo bago sumabog ang bomba. Ngayon, ipinaliwanag ni Payo at Long Fei kay Jocka na hinahunting nila si Collins at ang kanyang grupo, at dapat silang magtulungan upang makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit pagkatapos lasingin si Payo at Long Fei, lihim na pumunta si Jocka sa istasyon ng pulis at ni-report sila sa pagkakasangkot sa illegal na street fighting. Kaya, agad na inaresto si Payo at Long Fei at dinala sa Central Police Department. Samantala, tinawagan ni Jocka ang middleman ni Collins at sinabi na si Payo at Long Fei ay nakaligtas sa pagsabog at nasa istasyon ng pulis. Nang marinig ito, nagpa siya si Collins at ang kanyang grupo na patayin si Payo at Long Fei. Samantala, inutusan ni Sufing si Collins at ang kanyang grupo na patayin si Xian dahil nakikita niya ito bilang banta sa kanyang ilegal na gawain sa Mahajaya. Sa kabilang dako, pagkatapos dumalo ni Xian sa isang panayam sa isang TV station, plano niyang pumunta sa Chinese Embassy para sa kanilang proteksyon. Ngunit dumating na roon sina Collins at ang kanyang grupo at sinubukang patayin siya. Sa kaguluhan, maraming bodyguard ang namatay, kabilang sa nasugatan ay si Madam Liang, ang team leader ng security ng Chinese Embassy. Binalaan ni Madam Liang si Xian na kailangan niyang pumunta sa Central Police dahil ito ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Ilang sandali pa, naglakas loob si Xian na tumakbo at tumakas mula kina Collins at ang kanyang grupo. At sa wakas, nakarating siya sa istasyon ng pulis. Sa kabilang dako, nang hindi mapatay ng grupo ni Collins si Xian, ay pumunta sila sa police department upang patayin si Payo at Long Fei bago nila maisiwalat sa mga pulis ang kanilang ginawa. Pagdating ni Xian sa istasyon ng pulis at humingi ng tulong, nahirapan ang mga opisyal na intindihin siya dahil sa magkaiba sila ng wika. Pagkatapos nito, isang pulis ang nagdala kay Long Fei upang magsilbing interpreter, habang iniimbestigahan si Payo sa kabilang silid. Ngunit pagkatapos, biglang sumugod sina Collins at ang kanyang grupo sa istasyon ng pulis at inatake ang lahat ng nasa loob. Madali nilang napatumba ang mga pulis habang tinulungan ni Long Fei si Xian na makatakas sa kaguluhan habang nakikipaglaban naman si Payo kay Steiner, isa sa mga tauhan ni Collins. Ang dalawa ay naglaban ng matindi hanggang sa barilin ni Jocka si Steiner mula sa likuran, na nagbigay daan kay Payo na tapusin siya. Pagkatapos ng laban, isiniwalat ni Jocka na nasa panig siya ni Payo at Long Fei. Sinadya niyang ipaaresto sila upang lumabas si Collins at hinimok ni Jocka si Payo na umalis agad, habang siya ang bahala sa natitirang mga tauhan ni Collins. Samantala, hinarap ni Long Fei ang isa pang tauhan ni Collins na si Joey at nagtagumpay siyang talunin ito. Pagkatapos ng laban, tumakas si Long Fei kasama sina Payo at Xian. Gayunpaman, determinado si Collins at ang kanyang mga tauhan na hindi sila makatakas, kahit na ilang sa kanilang mga tauhan ay napatay na sa Chinese Embassy. Samantala, nalaman ng Chinese ambassador na nawawala si Xian at agad na nag-utos na hanapin siya. Hindi nagtagal, matagumpay na nakatakas sina Payo, Long Fei, at Xian mula kina Collins at ang kanyang grupo. Dito nga ay galit na galit si Collins dahil di nila mahanap ang grupo ni Xian. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sufing na binatikos sila sa kanilang kabiguan na patayin si Xian. Ilang sandali pa, isang pulis ang dumating kay Collins at itinutok ang baril sa kanya, ngunit biglang lumitaw si Jocka at pinusasan ang pulis. Nagsimulang magduda si Collins kay Jocka sa simula, nagtataka kung bakit siya tinutulungan. Ngunit nagawa ni Jocka na kumbinsihin si Collins na kabisado niya ang lungsod ng Mahajaya at matutulungan siya nito sa kanyang mga layunin. Narinig ito ni Collins at pumayag na tulungan siya ni Jocka. Samantala, plano ni Payo, Long Fei, at Xian na magtago sa Chinese Embassy. At kasabay nito, pinag-usapan ni Collins at ang kanyang grupo ang kanilang susunod na hakbang. Napagtanto din nilang kailangan nilang mahuli si Xian sa loob lamang ng 48 oras ayon sa utos ni Sufing. At dito, iminungkahi rin ni Jocka na pumunta sila sa Chinese Embassy dahil alam niyang dadalhin ni Payo at Long Fei si Xian doon. Tama nga, isa sa mga tauhan ni Collins na nagmamanman sa embahada ang nakakita kay Xian na papunta roon. Kaya,
agad na nagpunta sina Collins at ang kanyang grupo upang habulin sila. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong ni Payo at ang iba pa si Jaka. Sinabi niya sa kanila na umalis agad habang nagbibigay siya ng maling impormasyon kina Collins at sa kanyang grupo upang magkaroon sila ng oras. Gayunpaman, naging kainahinala si Jaka kay De Vera. Nararamdaman niyang may tinatago si Jaka sa pagtulong kay Collins. Samantala, nakahanap ng lugar na mapagtataguan sina Payo, Long Fei, at Xian, at dito ay gumawa sila ng plano. Samantala, habang patungo sila Jaka sa headquarters ni Collins, naalala niya ang pag-atake sa kanyang nayon, na gawa ni De Vera at ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang loob, nararamdaman ni Jaka ang sakit ng mga alaala, at determinado siyang maghiganti. Pagdating ni Collins sa kanyang hideout, nakatanggap siya ng tawag mula kay Payo. Iminungkahi ni Payo na ipagpalit si Xian sa halagang $100,000 at ang kanyang kalayaan. At nagmungkahi din siya na magkita sila sa lumang polo club. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Collins dahil alam niyang nauubos na ang oras nila. Pagkatapos ng tawag, inutusan ni Collins ang kanyang grupo na gastusin ang lahat ng natitirang pera upang umarkila ng mga killers, upang patayin sina Payo at Long Fei sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, binisita ni Payo ang kanyang dating boss at pinakiusapan siyang bigyan sila ng armas, pinaalala sa kanya na minsan ay may utang na loob siya kay Payo. Habang naghahanda para sa palitan, dumating ng maaga sina Collins at ang kanyang grupo kasama sina Jaka at ang mga buyer rank killers, na kanilang inarkila upang tulungan silang pabagsakin sina Payo at Long Fei. Kinagabihan, palihim na pumasok si Payo sa likurang pinto habang sina Long Fei at Xian ay pumasok sa front gate upang makipagkita kina Collins at sa kanyang grupo. Mabilis na pinabagsak ni Payo ang mga killers isa-isa, kasabay naman nito, iniabot ni Jaka ang maletang puno ng ransom money. Habang naghahanda si Long Fei na ibigay si Xian kay Collins, ay biglang dumating si Payo at pinaputukan sina Collins at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, isang matinding barilan ang naganap. At kasabay naman nito, ibinunyag ni Jaka ang kanyang katauhan at hinarap si De Vera sa labanan. Samantala, nakipaglaban si Long Fei kay Joey sa isang matinding tunggalian. Ilang sandali pa, pagkatapos ng mainit na laban, nagawa ni Long Fei na patumbahin si Joey sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang bato. Nang bumagsak si Joey, agad na tumakbo si Long Fei upang tulungan si Jaka na nahihirapan sa laban kay De Vera. Kaya naman, pinagsama nila ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tai Chi mula kay Long Fei at silat naman mula kay Jaka. At sa wakas ay natalo nila si De Vera ng magkasama. Hindi nagtagal, agad na tinawagan ni Jaka ang Chinese ambassador at ipinaalam ang kinaroroonan ni Xian. Samantala, sina Payo at Collins ay kapwa naubusan na ng bala, kaya naglaban na lamang sila ng mano-mano, gamit ang lahat ng kanilang kagalingan sa martial arts. Sinubukan ni Jaka na tulungan si Payo at magkasama nilang hinarap si Collins. Ngunit napakahusay nito at ilang beses silang pinabagsak. Kasabay nito, nakita ni Collins si Xian, at naghanda upang barilin ito. Ngunit, biglang sumugod si Long Fei, tumalon sa harap ni Xian upang protektahan siya mula sa mga bala. Nang makabangon si Payo, hinamon niya si Collins sa isang laban. At dito, ibinuhos ni Payo ang lahat ng kanyang lakas upang talunin si Collins, na isang bihasang mixed martial arts fighter. Sa isang matinding labanan, ay napatamba ni Payo si Collins. Ngunit pagkatapos na naman ay, biglang lumitaw si Joey na inakalang patay na at sinubukang barilin si Payo. Gayunpaman, sumaklolo agad si Xian at pinabagsak si Joey gamit ang isang rifle. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at mga guards mula sa Chinese Embassy upang sunduin sila at dinala nila si Xian sa Chinese Embassy. Dito, napag-alaman na inaresto rin si Su Fing ng mga pulis para sa lahat ng kanyang mga krimen. At doon nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.